Buenos días, señoritas y señoritos. The military has finally admitted that there had been a failure of intelligence. That is why they were not able to prepare very well or to put the Mindanao area on guard, leading to the bombing incident that killed 4 people in Marawi over the weekend. So in short po, meron failure of intelligence because the intelligence funds ay napunta sa Office of the President worth 4.5 billion pesos and the Office of the Vice President worth 650 million pesos. Remember po, for the year for budget year this year 2023, meron pa rin 650 million si Vice President Sara Duterte. Ang inaalis sa kanya is for budget year 2024. So for somebody coming from Mindanao, going home to Mindanao, di ba sabi niya, nagpapasalamat siya sa nung last year's birthday ni Marcos na dahil daw kay Marcos, nakakauwi siya para to put her child to bed almost every day ba or every week or every 3 times a week or something. Basta nakakauwi siya ng more often than normal dahil sa helicopter. At this is really worth millions sa taxpayers. And yet, dahil naubos na siguro dyan yung pera sa aviation fuel, although recently sinasabi nila na dito na daw, na-relocate na niya yung family niya dito sa Manila. Hopefully. So, kasi meron nga sinasabi, but paano abot yan sa Mindanao? Siyempre, nagre-refuel naman yan. At iba naman ito mga helicopter, mas advanced ito kaysa yung mga ordinary UV lang noon. So maraming may nagbigay sa atin yung Amerika na ganyan, o kaya minsan baka yung eroplano pa ni presidente ang ginagamit niya. Kaya kaya talaga siya makauwi. So kaya hindi natin ma-blame yung military natin kung hindi nila nakita yung parating na crisis dyan sa Mindanao dahil nga ang budget nga nila, ang intelligence budget ay napunta na sa 4.5 billion intelligence and confidential funds kay President Bongbong Marcos and 650 million confidential funds kay BP Sara. Kaya still, kahit na-approve na ng Kongreso at ng Senado for year 2024 at hindi pa rin nagalaw yung 4.5 billion intelligence and confidential funds ni Marcos, hinahabol pa rin natin, hinihingi pa rin natin ng Bicameral Conference Committee ng both Senado at Kongreso para alisin na or kaya tapyasin and then give it to the National Intelligence Coordinating Agency or the National Security Agency or NSA. Dapat dito or kaya sa NBI or kaya wag lang sa si IDG, parang wala pa tayo nakikita na pakinabang dyan sa PNP office na yan. Sa National Security Council at saka sa National Intelligence Coordinating Agency, dapat ibigay na talaga dyan. Kasi ito nakita na natin, there might be more problem. Baka meron pa mga destabilization moves next year. Hindi natin masabi yan. For this year, wala naman so far. Pero habang nagiging desperado, habang nagiging mas agresibo yung galaw ng mga kalaban ng Marcos administration, and we're not only talking about the local enemies, we're also talking about the international enemies, the enemies outside of the country, at alam niyo na kung sino yan. So
This is something that we believe that the government should look into, pero dapat magsimula sila by helping our intelligence agencies better cope up with problems affecting the national interest and security of the country. So itong sinabi ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar should be a wake-up call for them. Sabi nga ni Colonel Medel Aguilar, AFP spokesperson, kung titingnan natin kapag may nangyari, usually talagang hindi naman nahahagilap lahat. Lalo na kung wala kang budget. Nung tinanong kung mayroon bang failure of security that resulted in the bombing of a gym kung saan may ginaganap na mosque last Sunday dyan sa Marawi. So sabi niya, so in a way, parang yes, there is a failure. But whether meron po bang accountability yung mga tao, yan po ang imbestigahan natin. So meron naman siguro kasi, pero baka sasabihin rin ng mga intelligence officers, wala nga kaming budget kahit pang tricycle nga or pang gasolina sa mga motor namin, wala na kasi nandun na sa Office of the President 4.5 billion at sa office ng Vice President dahil inaarmahan daw, pinipigil daw niya yung pag-armas ng mga 5 to 6 years old na naka-diaper pa, yung iba na elementary na mga kindergarten students. Kasi marami naman tayong cases ng mga college students or college graduates na sumasali sa NPA, pero sa college level na, pero hindi yan hawak ni Sara. Ang hawak na dyan ay Commission on Higher Education, na dapat kung talaga meron threat sa mga college students na nire-recruit daw ng CPP-NPA, dapat binigay na yung confi funds ni Sara sa CHED. Pero siguro baka tinuturuan pati yung mga naka-diaper kung paano itago yung bomba sa diaper dyan sa mga public elementary school ng DepEd. So eye-opening at tulad ng sinasabi natin, eye-opening itong admission ng spokesperson ng AFP. At iba naman ang pananaw dito ni Senator Bato de la Rosa na former PNP chief. Sabi niya, baka daw hindi naman daw talagang intelligence failure, kundi hindi daw failure to appreciate intelligence or failure to perform security preparations based on the intelligence. Sabi niya, parang lumalabas na there is no failure of intelligence kasi may mga naunang balita na patungkol dito. May mga balak sila na gagawin. Baka may failure to appreciate the intelligence or failure to perform security preparations based on the intelligence. So ito naman si Bato, baka dinidepensahan lang niya si Sara. Ayaw lang niya aminin na naka-failure of intelligence dahil nandun yung confidential funds kay Sara, na hindi naman dapat isang private agency, the same way hindi rin dapat yung Office of the President meron confidential and intelligence funds. Kaya mag-ingay kayo, ikalat nyo itong vlog para tuloy-tuloy natin yung pagpe-pressure kay Marcos kasi late December pa naman isa-sign into law niya yung budget. May time pa para i-oppose natin na hindi naman galawin or tapyasan or tanggalin yung confidential intelligence fund sa Office of the Vice President na dati naman wala. So, maaari tama itong si Bato, pero ganun rin. Meron ka nga intelligence, pero kung yung mga opisyalis yung mga military officials, police officials nakatanggap ng intelligence reports na ito ay walang panggasolina sa mga kuha nila at tatamat-tamat pa,
dahil ang budget nila napunta na kay Sara at kay Marcos. So hindi rin sila kikilos kasi meron mga lumalabas na mga official AFP report na sinasabi or kaya dito sa BARM 2 days pa daw before alam na nila na mayroong bombing na ganito. Ba't hindi sila gumalaw? Baka wala rin silang budget, wala silang logistics to address this problem. Meron ka nga intelligence umabot sa'yo pero wala ka naman, kung nasa Iligan ka or kaya nasa Zamboanga ka, wala ka naman pang pamasahe para pumunta sa Marawi, pang ticket, wala ka naman pang bus, wala rin, useless rin. So dapat bottom line is maawa ka na sa bansa, Mr. President. Ibigay mo na ang 4.5 intelligence and confidential funds mo sa mga intelligence agency kasi nakakaawa sila at nakakatakot na wala silang intelligence dahil andyan na sa inyo ang intelligence and confidential funds. So please share this vlog and help me make noise about this. Baka may ilan araw pa tayo to convince the Bicameral Conference Committee para tapyasan or tanggalin na talaga yung 4.5 billion intelligence and confidential funds ni President Bongbong Marcos. Mucho y mas gracias. Don't forget to tell your friends to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel and see you in my next vlog.